Alright mga kapatid, mula ulit to kay Melvs Castle, no? Bago natin to simulan itong pinapanood nating video ay may kinalaman sa West Philippine Sea. Ito ay may kinalaman sa ating soberanya na lagi nating binibigyan ng reaction video. Kasi gusto ko mga kapatid, gusto natin mabawas-bawasan naman yung mga pro-China na patuloy na walang pakialam, no, sa mga nangyayari dito sa ating soberanya kahit na tayo ay inaapi, tayo ay inaharas at tayo ay patuloy na ginigipit mga tol ng China dahil unang-una dapat tumatak sa ating lahat na meron tayong karapatan, no, dito sa ating soberanya. Meron tayong eksklusibong karapatan mga tol, no, sa mga isda dyan, sa mga langis na dapat pinakikinabangan natin mga tol. Dahil ito'y pwedeng makapagpaganda ng antas ng ating pamumuhay. Kaya sana ito'y tugunan ng ating gobyerno. So ngayon mga kapatid, etong balitang to, etong videong to na mula kay Melvs Castle, basahin muna natin tong title. China nagulat sa balitang to. China, magsilayas kayo sa West Philippine Sea. Sabing ganon mga tol. Now, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Iyak ang China sa balitang ito. US Air Force magbibigay ng F-16 fighter jet sa Philippine Air Force. Wow. Ito na ang kinakatakutan ng China. Dito na Sana, no? iwala si Defense Secretary Gibo na sa susunod na taon dadating agad ang US F-16 fighter jet. Dahil pareho raw ang interes ng Pilipinas at Amerika na mapalayas ang lahat ng bully sa South China Sea. Tuloy yun. Tuloy yun. Kumpiyansado pa rin ako dahil pareho naman ang mga interest natin, hindi nagbabago yan. Yung sinasabi doon ni Secretary Gibo Teodoro, tuloy yun. Yung suporta ng Amerika sa Pilipinas sa pagpapalit ng administrasyon. Kasi nga 'di ba nanalo si Trump, 'di ba? So tinatanong siya rito kung ano yung sa tingin niyang magiging epekto ng pagkapanalo ni Trump, no, sa suporta nito sa Pilipinas. Kaya sinasabi ron ni Secretary Gibo Teodoro na tuloy yun. No? Tuloy ang suporta ng Pilipinas at naniniwala naman siya kasi pareho tayo ng interest mga tol. 'Di ba? Meron tayong same interest. Ang interest ng Amerika is pigilan ng China sa pag-expand pa. Ang interest naman natin mga tol, pigilan ng China sa pananakop ng hindi naman kanila at mapakinabangan natin yung dapat pinapakinabangan na natin ng mahabang panahon. Diba? Halimbawa, yung mga langis sana na pwede nating makuha na nakabaon, no, sa ilalim ng West Philippine Sea. Yung mga isda, no, na nakakalungkot mga tol pero nag-i-import pa tayo ng isda mga tol. Ay grabe, no? Inalmahan na naman yan ng China. Pero sa Secretary Gibo, pinagtatawanan lang tong Chinese Foreign Ministry. Lahat kasi ng US-Philippines Military Alliance pinapalagan ng China. Halata mong kinakabahan sila dahil napaparanoid agad. Lahat talaga, no? Lahat talaga pinapalagan nila, lahat talaga pinupunan nila, lahat ng ginagawa ng Pilipinas, lahat ng aksyon na ginagawa ng Pilipinas, inaalmahan nila na tila ba ang gusto nila mga tol, kontrolin tayo. Ang gusto nila mga tol, sundin lang natin kung ano yung gusto nilang gawin natin. Grabe, di ba? Like for example mga tol, eto, pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa mga tol, which is karapatan natin bilang isang bansa. Na yun din naman ang ginagawa ng ibang bansa. Normal mga tol yung nakikipag-alliance ka sa ibang bansa kahit nga sa negosyo, normal yun eh. Pero pinapalagan nila yun. 'Di ba? Nag-deploy dito ang Amerika ng tinatawag na Typhoon mid-range missile mga tol. Ayaw nila, inaalmahan nila 'yon, alisin daw yun natin 'yon dahil yun daw ay provokasyon. Nagdudulot ng tensyon kahit wala namang ginagawa eh. 'Di ba? Ngayon, pinaplano natin bumili ng sarili nating ganon, inaalmahan din nila, 'di ba? Kaya nga ang tanong natin sa kanila, teka, anong karapatan nyo para pigilan ng Pilipinas sa kung anong gusto naming gawin? Anong karapatan nyo para pigilan ng Pilipinas na palakasin yung kakayanan, yung capability, di ba? Yung magdagdag ng asset, anong karapatan nyo para pigilan ng Pilipinas? Lahat na lang ba talaga? Aalisin nyo ng karapatan namin? Inaalis nyo na nga yung karapatan namin sa karagatan di ba? Yun yung malagi nating tanong eh. Tuloy natin to.
Bakit China? Natatakot ba kayo sa kakayahan ng Philippine Air Force? Sa bagay, yung advanced fighter jet nga na Gripen tinalo ng FA-50 fighter jet ng Pilipinas. What if magkaroon pa tayo ng mas capable sa gerang F-16? Pero ulitin ko ayaw natin ng gera. Yan baka meron na namang mga engot ditong hindi naman nanonood pero nagko-comment lagi na lang daw gusto nating gera. Ayaw natin ng gera. No, pinapanood natin 'to at binibigyan natin ng reaksyon yung mga balita ngayon para at least malaman ninyo mga tol na hindi Pilipinas ang nagsisimula ng gulo. Hindi Pilipinas ang gumagawa ng provokasyon. Hindi Pilipinas ang nagsisimula ng tensyon. 'Di ba? Minsan nga naiinis na tayo kasi wala man lang nagagawa ang Pilipinas kapag tayo binubulas. Pero ayaw natin ng gera. Alright? If you weren't paranoid, you wouldn't comment about it, so far as I'm concerned, because it is something bilateral, United States and the Philippines. Tama. Hindi nawawalan ng yabang ang Chinese Foreign Ministry. Nanindigan pa rin kasi si spokeslead na hindi raw matatakot ang China sa military cooperation ng US at Pilipinas. Di wag kayong matakot. Di naman kayo tinatakot, di naman kayo sinisindak eh. Di ba? Normal naman na ginagawa yan. Kayo nga ginagawa niyo yan kasama Russia di ba? Nagsasagawa nga rin sila ng mga maritime operation nila kasama Russia Utu-utu raw si Pangulong Marcos. Yan ang gustong sabihin ng China sa press release. Sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin. Uto-uto si Marcos, uto-uto kung sino pa yung mga susunod na presidente rito, uto-uto din. Mga Pilipino, uto-uto din. Ang problema wala na kayong mauuto Ang gusto lang daw ng China ay pagkakaibigan sa kapitbahay. Yun din naman ang gusto ng Pilipinas. Di ba pagkakaibigan? Ang problema, paano mo ituturing na kaibigan yung inaangkin yung lupa mo? Sige nga ikaw, tatanungin kita tol. Di ba? Meron kang kaibigan, best friend. Pero ang gusto ng best friend mo, kanya yung kinatitirikan ng bahay nyo, magbayad ka ng upa mo sa kanya o magbayad ka ng renta. O kaya kung hindi man, basta kanya yung lupa mo, inaangkin niya. Ang gusto niya, taniman yung bakuran mo. Kaya may mga tanim sa bakuran mo, wala kang karapatang mamitas doon. Dapat siya lang may karapatang mamitas doon. Payag ka, kaibigan mo yon, friend mo yon. Di ba kalokohan din? Pero sinira raw ng Pilipinas ang magandang pakikitungo ng China. Di ba? Sinira pa daw natin magandang pakikitungo ng China. Ang ganda pala ng pakikitungo ng water cannon ka, no? Ang ganda pala pakikitungo ng babanggain ka bigla, no? Ang ganda pala pakikitungo nung bilang babanggain yung mga barko mo tas yung sundalo mo mapuputulan ng daliri. Tas tututukan ka ng palakol at patalim. Ang ganda palang pakikitungo nun, no? Yung may resupply mission kayo, biglang aagawin yung pagkain mo tas itatapon sa dagat. Ang gandang pakikitungo nun. At pag pinagpatuloy pa rin ng Armed Forces of the Philippines ang pag-aaresto, wala raw choice ang China kundi labanan ang sino mang mag-aagrabyado sa kanila. No military agreement or defense and security cooperation in whatever form. 开展各种防务安全合作。 Mga tol, hindi natin layunin na magalit kayo sa mga incheck o sa mga Chinese. Dahil wala namang kinalaman yung lahi Wala namang kinalaman yung nationality nila mga tol Tulad dito sa Pilipinas mga tol, kahit kapwa mo Pilipino, hihilahin ka pababa, kapwa mo Pilipino, magiging kalaban mo, kapwa mo Pilipino, ibabagsak ka. Meaning, hindi sa lahi yan Baka kasi iniisip nyo rito, pinopromote natin yung hatred sa Chinese. No! Hindi mga tol, hindi tayo galit sa mga Chinese o sa Chinese citizen. Hindi tayo galit dyan mga tol. Ang ayaw natin yung ginagawa nung gobyerno nila. 'Di ba? Magkaiba kasing bagay yun Yung ginagawa ng gobyerno nila, ginagawa ng leader nila, mga tol, na nangaharas, inaangkin, 'di ba? Kung isang Chinese mga tol, payapang naghahanap buhay, nagnenegosyo, gustong mabuhay ng normal, goods 'yun, 'di ba? Wala tayong problema sa lahi nila kasi tulad nila mga tol dito sa Pilipinas, may mga kalahi din tayo talagang hindi mo mapagkakatiwalaan. 都不得针对第三方或损害第三方利益，更不得破坏地区和平，加剧地区紧张。维护本国安全，维护地区和平稳定，唯一正确的选择是坚持睦邻友好，坚持。To uphold
Sabi niya ganun, the only right choice for safeguarding national security and regional peace and stability. Sabing ganun mga tol pakinggan natin. The only right choice, ang natatanging tamang pagpili para protektahan ang national security and regional peace and stability 唯一 ay 正确的选择是坚持 to uphold good neighborliness and friendship and maintain strategic independence. Sabing ganun mga tol. Parang hindi ata nababagay sa kanila yung mga ganyang mga pahayag. 睦邻友好，坚持战略自 Strategic independence meaning dapat di tayo nanghihingi ng tulong sa iba. Dapat independent lang tayo. And to uphold good neighborliness and friendship. Paano natin magagawa yun kung inaagawan tayo ng ating bakuran, di ba? Kung may pagpapatuloy raw ng China ang pagmamatigas sa West Philippine Sea at hindi pa rin lalayas, mapipilitan ng Amerikang manghimasok sa gulo. Hindi naman pwedeng gawin ng Amerika yung mapipilitan silang manghimasok sa gulo. Ito mga tol, nagbibigay tayo ng reaksyon pero alam mo, batay sa mga napapanood natin, hindi pwedeng gawin ng Amerika na magdidesisyon sila bigla na manghihimasok kami, 'di ba? Not unless na hihingin natin yung puwersa talaga nila na makikiusap tayo, mangialam na kayo, manghimasok na kayo. Kaya i-invoke natin yung Mutual Defense Treaty. Diba? Kasi hindi naman tayo sakop ng Amerika, meaning hindi nila tayo nasasakupan o koloni. Diba? Kaya hindi sila pwede magdesisyon by their own na hindi man lang kumukonsulta sa gobyerno natin, 'di ba? Yun ang dapat nating tandaan. Kaya hindi nila pwedeng sabing mapipilitan kami manghimasok. No. Pwede silang magbigay ng opinion, pwede silang magbigay ng pahayag sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, pero hanggang doon lang 'yon. Hindi sila pwedeng makialam sa kilos ng Pilipinas, not unless mga tol, papayagan ng Pilipinas o magre-request ang Pilipinas ng tulong nila. Anunsyo kasi ni US Defense Secretary Lloyd Austin na may binuo ang US Armed Forces na US Task Force Ayungin Shoal. Binubuo ito ng US Army, US Navy at US Air Force. Yan, ito bago mangyari to mga tol, meron niyang communication, meron niyang siguro usapan, kasunduan at napagdesisyonan ng both parties na magkakaroon ng ganito, 'di ba? Hindi yan pwedeng magpapadala kami diyan sa inyo ng ganito, ganyan. Diba? Hindi sila pwede mag-decision basta-basta ng ganun. First line of defense sakaling magkabombahan sa West Philippine Sea. Lalo na sa Ayungin Shoal na plus point talaga ng digmaan. Ito yung sundalong Amerikano na to yung una makikipaggera para sa Pilipinas. Yung Ayungin Shoal, hindi yun ang flashpoint ng digmaan mga tol na pwedeng pagmulan. Yung Scarborough siguro. No? Scarborough ang pwede kasi medyo malayo-layo na yung Ayungin Shoal no? Para sa kanila. Yung Scarborough mga tol, kaya nga nung nagkaroon tayo ng maritime law, yun yung ginawa nila ng baseline. Scarborough kasi sakop na nila yung kontrolado na nila yun doon talaga sila nagiging mahigpit. Say again that the Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, aircraft or public vessels, including our coast guards, anywhere in the South China Sea. We stand with the Philippines and we condemn dangerous actions by the PRC against lawful Philippine operations in the South China Sea. Again, this is concerning behavior, and we've made this point to our Chinese counterparts a number of times. They have been more aggressive in denying us access to our exclusive economic zone in the West Philippines. Yeah. They have really placed a lot of these pseudo-military vessels, disguised as Coast Guard vessels and maritime militia vessels in the areas of the West Philippine Sea. They have been very aggressive in their information operations against the Philippines. Lalong lumalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa gulo. Lalong mas nababahala naman ang China. Pero sa tingin niyo, bakit kaya kinakabahan tong mga Chinese? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Paano ba naman mga tol?
Yung matagal na nilang pangarap, nauun siya may palagi. Pangarap talaga nila mga tol, makapag-expand. Pangarap nilang makontrol yung kabuuan ng South China Sea. Problema mga tol, napakarami nilang kalaban. Tapos yung bawat kalaban na yan, nagpapalakas din ng mga military forces nila. No, ang inaasahan nila mga tol na hindi na talaga uunlad pa o susulong pa. Siguro itong Pilipinas mga tol. Dahil sa hinaba-haba ng panahon, nakita naman natin kung ano yung kaya nilang gawin. Pero ngayon, nagugulat sila, aba, ang Pilipinas talagang nagmamatigas. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.